Hello po mga kababayan, si Dante Maratillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Doon sa inspection mga kababayan sa Kalumpit, Bulacan Flood Control Project, inawakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung simento. Nabigla yung ating Pangulo kasi sa kamay lang niya, nangawakan niya, nadurog. Inawakan niya, tinanay niya kung matigas, parang lupa lang, nadurog. Yung pinagawa na flood control project ng St. Timothy, construction na pag-ari ni Sara Diskaya, kalaban ni Vico Soto sa Pasig. Panoorin natin yung ating Pangulo. Ayan o. Yung simento nito, matutulog sa kamay. Matutulog sa kamay. Hawak yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento. Malabnaw niya yung simento ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa bakal. Ganon lang niya kanipis, oh. Dapat niya, kasing kapal ng kalsada, talagang ampaw mga kababayan. Tingnan nyo naman. Grabe, mga kababayan yung pagkagawa. O ito, report ng GMA News. Yung simento rito nadurog sa kamay. Ganon kalambot. Anong klaseng flood control project yan? Harap-harapan ng pandadaya mga kababayan. Ito. Simento dito, unang-una yung simento ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. Butas-butas na po. Nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata. Walang desiltation na ginawa. Dredging, completed. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... May isla sa gitna. Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagdedredge. Although sa report namin, nagdedredge sila. Ayan na naman. Dinadaya po. Walang dredging na ginagawa. Desiltation. Sa private. Pero kumobra. Kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila. Huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay. Ito yung lima. Grabing pandadaya po ang ginawa ng mga contractors. Sa bagay, matagal na po ito na ginagawa nila sa buong Pilipinas. Ngayon lang, ang isang Pangulo mga kababayan ay nagsagawa talaga ng pag-iimbestiga. Kasi nga po, enough is enough. Sumobra na po eh. Sumobra sa pagkaganid sa pera. Yung mga contractors, kaya po nandadaya sila kasi hingi ng hingi yung mga politiko. Kaya malaman natin kung sino ang nasa likod ng mga politiko dito po sa flood control sa Bulacan. Malamang may senador na naman. Ilan bang senador ang taga Bulacan? I-search ninyo mga kababayan. Masasya kayo, mga barkada ni Cheese. You see, pari-parehas ang gawain, mga kababayan. Ito pa yung interview ng sa ating Pangulo. Buhay na binigay nila sa mga kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Di ba, kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong. After, basta kamitin mo yung sa pagpunto. Sige, ipagpunto yun. Pag-report yun.
Direkta niyang kinakausap yung mga tao. Lahat na lang, report natin yun para alam namin. Pati sa press, report natin yun para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito ang bihira. This has been going on for years. Kailan inumpisa na nito? Itong dahil. '21 daw, 2021. Panahon ni Digo. Anyway, but ang katotohanan, under specification, yung ticket dahil nasa pakal, tapos nakita mo yung ticket. Pag hahanapin nyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisip sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pa lang. Tapos, ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandun din sa record na may desiltation dun. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng laman. Ganun katagal sila hindi nagdidisil. May isla na sa gitna ng ilog. Nagulat ako sabi, yung gitna ng ilog. May isla na sa May isla na. Ay, nako. Lahat ng kasama sa tapos i-trace natin saan nanggaling itong mga programa nito. Lagot kayo ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos na napakasipag. O ngayon, naisip po ng isang kongresista na bigyan ng emergency powers yung ating Pangulong Bongbong. Special emergency powers to PBBM. Sabi yan ni Congressman Libanan, minority leader. Yung lead prosecutor po sa impeachment complaint siya ni Sara Duterte, for peace representative. So sabi dito sa balita, House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan suggested that Congress could grant President Marcos special emergency powers to respond better to the flood problem. Libanan said that through this congressional action, President Marcos could overcome bureaucratic delays and legal obstacles and in turn enabling faster procurement, right-of-way acquisition, and relocation of affected families. Sabi po ni Libanan, ito ang special emergency powers could include fast-track authority for procuring flood control equipment and materials, the immediate relocation and compensation for displaced families, and realignment of certain budget items to fund urgent flood mitigation measures. Incidentally, the House, through the Committee on Appropriations, is about to launch formal discussion on the 6.7 trillion pesos na National Expenditure Program or NEP for 2026 this coming Monday, August 18. Libanan also warned that harsh climate change is bound to worsen flooding in the country in the years ahead. He cited scientific studies by the Intergovernmental Panel on Climate Change that predict more frequent and intense rainfall events in Southeast Asia. We cannot wait for the next big flood, anya. Disaster before acting. Every year we delay. More lives, homes, and livelihoods are at risk, sabi po ni Libanan. Hindi lang anya sa Metro Manila nangyayari ang grabing pagbaha. Severe flooding now affects provinces from Northern Luzon to Mindanao. This is a national crisis that demands a countrywide solution, sabi po niya. O ngayon, sa hearing po ng Congress, sabi ng isang congressman, si Surigao del Sur 1st District Representative
Romeo Momo Sr. identified this freak weather anya, which accounted for nearly 1/3 of Metro Manila's annual average rainfall in just 7 days as major factor behind the recent episodes of floods. Yun na nga po ang problema. Matindi na ngayon ang pagbagsak ng ulan, matindi pa ang korupsyon sa flood control. Kaya nagpapaimbestiga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagapagtatakaan niya. Wala man lang epekto. Yung mga flood control projects, yun pala, aros lahat, ampaw. Hindi tapos, ampaw. Madali masira. Putol-putol. Di siyempre, aapaw yung tubig baha sa ilog. Wala putol-putol. Tulag na nandun sa Kalumpit, Bulacan. Matindi po. Pero may punto din itong sinasabi, mga kababayan dito ni Congressman Momo Sr. Yeah. Mr. Chairman, thank you. May tanong lang ako, no? This data is taken from EPCOS MMDA, no? Nung nakaraang ulan, nakaraang baha, last July 19 to 25, the total rainfall as recorded in the EPCOS is 665.5 millimeters, which is equivalent to 28% of the annual average rainfall in Metro Manila. Ibig sabihin, sa period ng isang linggo, 1/3 of the annual average rainfall in Metro Manila binuhos lamang ng isang linggo na ulan, no? So, gusto ko lang kasing ipakita dito na lagi kasi nating sinisisi ang flood control. Hindi natin din tinitingnan kung gaano ang volume na naipasok or pumasok doon sa mga flood control systems ng MMDA at saka DPWH. Now, 28% or almost 1/3 of the annual average rainfall binuhos lang ng isang linggo. Now, what is, according to your scale of rainfall, yung... Madaling sabi, annual, sa isang taon na dapat, yung volume ng ulan sa isang taon, isang linggo lang bumagsak sa Metro Manila. Talagang ma-overwhelm ang Metro Manila. Ganun na katindi yung pag-ulan ngayon. Kaya nakita ninyo, hindi lang dito sa Metro Manila, sa Pilipinas, kahit sa China, sa Taiwan, sa Singapore, sa Amerika, sa Japan, sa India, sa Himalayan region nga po, bundok na yon. Baha at landslide din, mga kababayan. Parang nabutas yung yung pinakita ko sa inyo noon. Last week yata yon. Parang nabutas yung langit po. Parang may dam sa langit na nagiba yung flood control. Talagang ganon katindi ang bagsak ng ulan. Ilalo na aggravate po, mga kababayan, sa mga anomalya, sa mga flood control projects. You see? So, lalo dapat, mga kababayan, aayusin. Dapat na maayos ang ating mga flood control systems. Pero may punto din itong si Congressman Momo. I know the DPWH is knowledgeable about this. Yung 600 plus rainfall is equivalent to 100-year return period. Am I right? Sino makasagot? On record, para at least... Mr. Chair, based on the rainfall data that we gathered also from Pag-asa, we plotted it against the graph or the rainfall intensity, duration, frequency curve of that Typhoon Krising, that series of rainfall, and that it exceeded the 100-year return period. 100-year return period. Now, my question Matindi. is, gaano kalaki ang design ng ating mga drainage system in Metro Manila? Internal or main drain? Ilang return period yun? Yes, Mr. Chair. Since 2005, the DPWH has upgraded its design guidelines and the criteria to account for the climate change. But we could only account for 15 years. So previously po, before the climate change events, it's just designed for 10-year return period. But we upgraded it to 15-year return period plan. You just can imagine, Mr. Chairman, ang buhos ng ulan is 100-year return period, but the capacities of our drainage system is only 15-year return period. Tindi. Saan papunta ang mga tubig na yan? Kundi mag-overflow talaga. That's one of the problem. That is why there is a master plan for Metro Manila
And the recommendation is to upgrade all these drainage system sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung bakit lagi tayo nagbabaha, dahil yung mga capacities ng ating mga arteries or yung ating mga drains, lateral man, main drains man natin, going towards creeks and other outfalls and going towards pumping stations, ay hindi talaga kayang dalhin. So, because we are now in the 100-year return period, ibig sabihin, ang design, this is measured sa design nila kasi return period ang yung basis nila. So, yun ang dahilan, Mr. Chairman. Okay, we can Gasa, please. Please wrap up. Okay, thank you, Mr. Chair. Just for the record, yung normal natin sa isang taon for the Science Garden is 516 millimeters. Yun po yung a month. And also for the record, yung data that we use is from Pag-asa, DOST Pag-asa po. It's not from MMDA. Shari, can you state the data again that you mentioned? The typical rainfall is what? Science Garden? And kindly make a comparison to what has been, what was the output for July? 516 po for July. That's the normal. Normal yun. Yung output mo for last month is what? July rainfall is 956 millimeter. Do you confirm this number, please? I confirm lang, galing ito kasi sa MMDA cost. I think it's for 1 week, sir, Congressman. 1 week lang yan. Hindi, ang 1 week nila is 600 plus. Yung kanilang 1 month is 900 plus. Meaning, sobra talaga din sa average niyo. Dahil ang average niyo is 500 lang. Do you confirm this, please? Sir. Abnormal na yung bagsak ng ulan, abnormal din po ang kurakutan. Ay, normal pala ang kurakutan. abnormal yung abnormal yung pagbagsak ng ulan, yung panahon abnormal. Ang naging normal, mga kababayan, yung korupsyon. Talaga may problema po. Kaya hindi ito tatantanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Uubusin ito. Iikutin ng buong Pilipinas. Lahat ng flood control, titingnan niya para papanagutin ang mga kurakot, boss, contractors, and yung nasa likod ng mga politiko. Hindi ko na niya kaalyado. Iba blacklist, mga kababayan. Hindi na bibigyan ng kontrata. Bawal na sa kanila ang mangontrata sa gobyerno. Tapos kayo ngayon, taghirap ang kaiinat na ninyo. Sabagay, marami na kayong deposito sa bangko. Mag-ibang negosyo na lang. Pero wag na sa gobyerno. Kasi sa gobyerno, tinugas ninyo yung gobyerno.